Mainit ang hapon nang dumating si Rina sa supermarket. Bit-bit niya ang maliit na listahan ng mga sangkap para sa hapunan. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kaba. Parang may inaasahan kahit wala naman. Pagbukas ng sliding doors, sinalubong siya ng malamig na hangin at maingay na tunog ng mga scanner sa cashier. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang eksena. Mga mamimili na abala, bata na humihila sa nanay papunta sa candy at matandang maingat na pumipili ng gulay. Ngunit para kay Rina, may kakaibang aura ang supermarket ngayong araw. Parang may lihim na nakatago sa pagitan ng mga estante. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng pasta, napansin niyang kumikislap ang ilaw sa kisame, saglit na nagdulot ng anino sa paligid. Pinilit niyang huwag pansinin, ngunit ramdam niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may dumaan na silueta, mabilis at hindi malinaw. Huminga siya ng malalim, pinilit na mag-focus sa listahan. Tomato sauce, olive oil, parmesan, bulong niya sa sarili. Ngunit sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may naghihintay. Isang hindi inaasahang eksena na magbabago sa kanyang araw. At sa mismong gitna ng supermarket, sa ordinaryong gawain ng pamimili, magsisimula ang isang kwento na hindi niya kailanman inaakala. Habang nakatuon si Rina sa listahan ng sangkap, mabilis ang kanyang hakbang sa pasilyo ng mga delata. Hindi niya napansin na may basket na biglang huminto sa kanyang daraanan. Isang malakas na thud ang sumalubong sa kanya. Nagbanggaan sila at tumilapon ang ilang lata sa sahig. Agad siyang napayuko upang pulutin ang mga ito, kasabay ng isang lalaking tila gulat din. Halos sabay silang nagsabi ng sorry at nagkatinginan sandali. Sa saglit na iyon, tila huminto ang paligid. Ang supermarket na puno ng ingay, scanner ng cashier, tawanan ng bata, bulungan ng mag-asanawa, ay parang naglaho. Ang mga kamay nila ay sabay na umabot sa parehong lata at saglit na nagdikit. Ngumiti ang lalaki, magaan at walang bahid ng inis. Hindi ko rin napansin. Dami ko palang bitbit. Sabi niya habang maingat na inilalagay muli ang mga lata sa basket. Napansin ni Rina na pareho silang may hawak na spaghetti noodles. Isang simple ng detalye, ngunit tila may kakaibang mensahe. Hindi niya alam kung bakit, pero may bahagyang kabog sa kanyang dibdib. Isang pagkabangga na hindi lang basta aksidente, kundi tila simula ng isang bagay na mas mabilis ang daloy kaysa inaasahan. Nang matapos nilang pulutin ang mga lata, naglakad silang sabay patungo sa seksyon ng pasta. Hindi sinasadya pero tila natural na lang na magkatabi silang humakbang. Mahilig ka rin ba sa pasta? Tanong ng lalaki, sabay tingin sa hawak ni Rina. Halos linggo-linggo, carbonara ang niluluto ko. Napangiti si Rina, bahagyang nagulat sa pagiging bukas ng tanong. Ako naman, aglio olio, masimple pero masarap. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. May banayad na kilig sa pagitan ng mga estante ng noodles at sauce. Parang may sinisimulan silang mas personal na pag-uusapan. Bago sila maghiwalay ng hakbang, bahagyang tumingin ang lalaki, saka nag-abot ng kamay. By the way, ako si Charlie. Nagulat si Rina, ngunit agad ding ngumiti. Rina. At sa simpleng pagpapakilala, ang supermarket ay biglang naging mas makulay. Hindi na lang ito lugar ng pamimili, kundi simula ng isang kwento na hindi niya inaasahan. Habang inaayos ni Rina ang mga lata sa basket, napansin niya ang ngiti ng lalaking nakabangga sa kanya. Hindi iyong ngiting basta paghingi ng tawad. May kakaibang aliw, parang nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, okay lang ito." Sa saglit na iyon, tila nagbago ang paligid. Ang supermarket na puno ng ingay ay naging mas tahimik at ang simpleng ngiting pagkabangga ay nagkaroon ng kakaibang bigat.
Hindi niya alam kung bakit, pero may init sa ngiting iyon na parang may lihim na mensahe. Siguro dapat mas maingat ako. Biro ng lalaki, sabay tingin sa kanya. Napangiti rin si Rina, bahagyang nahihiya. Ako rin, masyado akong nakatuon sa listahan. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa bawat hakbang, ramdam ni Rina ang kakaibang gaan ng pakiramdam. Hindi pa niya lubos na kilala ang lalaki, ngunit sa simpleng ngiti, may naiwang impresyon na mahirap baliwalain. At sa pagitan ng mga estante ng pasta at sauce, nagsimula ang isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Isang ngiti na maaaring maging simula ng mas malaking kwento. Magkasabay na humakbang si Rina at si Charlie patungo sa section ng pasta. Hindi na nila kailangang pilitin ang usapan. Parang kusa na lang itong dumadaloy. Ang dami palang klase ng noodles dito, sabi ni Rina habang sinusuri ang istante. Nakakalito kung spaghetti ba o fettuccine ang mas bagay sa sauce. Napatawa si Charlie. Kung carbonara, fettuccine talaga. Pero kapag spaghetti, mas bagay sa tomato-based. Ikaw, ano ang trip mo? Aglio olio, sagot ni Rina, sabay ngiti. Simple lang pero may dating. Sandaling natahimik si Charlie sa katumawa ng mahina. Mukhang bagay tayo. Ako sa creamy, ikaw sa simple. Perfect balance. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa ordinaryong aisle ng supermarket, biglang nagkaroon ng kakaibang kilig. Hindi na ito basta usapan tungkol sa pasta, parang may sinisimulan silang mas personal na koneksyon. At sa pagitan ng mga estante ng noodles at sauce, nagsimula ang banayad as spark na magdadala sa kanila sa mas mabilis na daloy ng kwento. Pagkatapos ng kanilang banter sa pasta aisle, tila hindi pa natatapos ang pagkakataon. Habang sabay silang naglalakad patungo sa section ng cheese, biglang nag-brown out ang supermarket. Saglit na nagdilim ang paligid at narinig ang mga tao na nagulat. May bata na napaiyak, may cashier na napahinto sa pag-scan ng items. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Rina ang bahagyang kaba. Ngunit bago pa siya makaramdam ng takot, may boses na nagbitaw ng biro. Kung horror movie ito, sigurado tayong nasa eksena ng jump scare. Napatawa si Rina, kahit medyo kinakabahan. At kung rom-com, ito na yung moment na magtatagpo ulit ang mga mata ng dalawang bida. Pagbalik ng ilaw, nagkatinginan sila. Walang ibang nakapansin, pero para kay Rina, parang sila lang ang nasa esenang iyon. Ang simpleng brownout ay naging tulay para sa mas malalim na koneksyon. At sa ordinaryong pamimili, nagkaroon ng kakaibang pagkakataon. Isang sandali na hindi nila inaasahan, subalit tila sinadya ng tadhana. Matapos ang brownout, nagpatuloy ang lahat na parang walang nangyari. Ngunit para kay Rina, ang sandaling iyon ay nag-iwan ng kakaibang kilig. Naglakad sila patungo sa cashier at sa hindi inaasahan, magkasunod silang pumila. Habang naghihintay, napansin ni Rina na pareho silang may hawak na spaghetti noodles at tomato sauce. Napatawa siya ng mahina. Parang pareho tayo ng plano ngayong gabi, sabi niya. Gumiti ang lalaki. Mukhang ganun nga. Pero baka mas masarap kung pagsamahin natin. Carbonara at aglio olio, isang feast. Napailing si Rina sabay tawa. Ambisyoso ka. Sa likod ng kanilang banter, naramdaman niya ang kakaibang gaan. Hindi na ito basta aksidente o simpleng pagkabangga. Tila may direksyon ng tadhana. At sa ordinaryong pila ng cashier, nagsimula ang isang koneksyon ng mas mabilis ang daloy kaysa inaasahan. Pagkatapos nilang magkakasunod sa cashier, naglakad si Rina palabas ng supermarket. Akala niya'y tapos na ang kakaibang eksenang iyon. Ngunit sa mismong pintuan, muling nagtagpo ang kanilang mga hakbang. Kung hindi ka nagmamadali, baka gusto mong magkape muna. Malapit lang dito, may maliit na kafe na tahimik. Sabi ni Charlie, bahagyang nakangiti. Nagulat si Rina. Hindi niya inaasahan ang paanyaya, lalo na't kakilala lang nila. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang excitement.
Parang ang simpleng pamimili ay biglang naging simula ng isang mas personal na kwento. Sandaling nag-isip si Rina. Hawak pa rin ang plastic bag ng mga sangkap. Sa kanyang dibdib, ramdam ang kabog ng puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa posibilidad. At sa ordinaryong hapon sa labas ng supermarket, nagbukas ang pintuan ng isang bagong kabanata, ang paanyaya na maaaring magdala sa kanila sa mas malalim na pagkakakilala. Paglabas nila ng supermarket, hindi na nag-atubili si Rina. Tinanggap niya ang paanyaya at ilang minuto lang ay nakaupo na sila sa isang maliit na cafe sa kanto. Tahimik ang lugar, may amoy ng bagong giling na kape at musika ng jazz na banayad na umaalay sa kanilang usapan. Hindi ko akalaing ganito kabilis ang takbo ng araw ko, sabi ni Rina habang nilalaro ang tasa ng cappuccino. Ngumiti si Charlie. Minsan, hindi mo kailangan ng plano. May mga bagay na kusa lang mangyayari. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, parang lumabo ang paligid. Wala na ang ingay ng cafe, wala na ang ibang tao. Ang simpleng pagkabangga sa supermarket ay nauuwi sa isang mas personal na sandali. Alam mo, parang ang dali mong kausap. Hindi ko inaasahan na sa grocery pa ako makakahanap ng ganitong koneksyon. Dagdag ni Charlie. Napangiti si Rina. Bahagyang nahihiya, ngunit masaya. Ako rin. Akala ko simpleng hapunan lang ang aasikasuhin ko ngayong hapon. At sa unang higop ng kape, nagsimula ang isang kwento na hindi na basta aksidente. Isang kwento ng pagkakakilala na may halong kilig at misteryo. Sa cafe, habang nag-uusap sila tungkol sa pasta at mga paboritong lutuin, napansin ni Rina ang isang maliit na bagay. Sa gilid ng notebook na inilabas ng lalaki, may nakasulat na pangalan ng cafe. Pero hindi ito ang cafe na kanilang kinaroroonan. Isa itong cafe sa ibang lungsod, malayo sa lugar na iyon. Mahilig ka rin palang magsulat, biro ni Rina, sabay tingin sa notebook. Gumiti ang lalaki, bahagyang nag-alangan. Oo, pero hindi ko madalas ipinapakita. Sandaling natahimik si Rina. May kakaibang pakiramdam. Parang may bahagi ng kanyang kausap na hindi pa niya lubos na nakikilala. Ang simpleng notebook ay tila may dalang misteryo. Isang pahiwatig na may mas malalim na kwento sa likod ng ngiti at banter. At sa gitna ng kafe, habang umuusok ang tasa ng kape, nagsimula ang unang pahiwatig ng lihim na maaaring magbago sa direksyon ng kanilang pagkakakilala. Habang nag-uusap sila sa kafe, tila mas nagiging komportable si Rina kay Charlie. Ngunit, sa gitna ng kanilang tawanan, may isang bagay na hindi niya maiwasang mapansin. Nang saglit na inilagay ni Charlie ang kanyang cellphone sa mesa, lumabas ang isang notification. Hindi mula sa karaniwang app, kundi mula sa isang pangalan ng grupo na hindi pamilyar kay Rina. Ang pangalan ay nasa ibang wika at tila may simbolo na hindi niya maintindihan. Agad itong tinakpan ni Charlie, parang ayaw ipakita. Sorry, work stuff eh. Sabi niya, sabay ngiti. Ngunit sa tono ng kanyang boses, may bahagyang pag-aalangan. Napatingin si Rina at sa loob-loob niya, nagtanong, anong klaseng trabaho ang may ganitong kakaibang grupo? Sa simpleng kape, nagsimula ang unang pahiwatig ng misteryo. Hindi lang basta aksidente ang pagkakabangga nila, tila may mas malalim na kwento sa likod ng ngiti ni Charlie. Habang nag-uusap sila sa kafe, tila mas nagiging bukas si Charlie. Sa gitna ng kanilang tawanan, bigla siyang napatingin sa mesa. Parang nag-aalangan kung dapat bang sabihin ang nasa isip niya. Alam mo, hindi talaga ako dapat nandito ngayon. Ang trabaho ko medyo kakaiba. Napakunot ang noo ni Rina. Kakaiba? Anong ibig mang sabihin? Huminga ng malalim si Charlie bago nagpatuloy. May mga bagay na hindi ko basta-basta maipaliwanag. Ang grupo na nakita mo sa phone ko, hindi lang basta trabaho. Isa itong proyekto na hindi pangkaraniwan. At minsan, mahirap ipaliwanag sa mga taong hindi pa nakakasama. Tahimik si Rina, hawak ang tasa ng kape. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o ma-curious.
Ngunit sa halip na lumayo, mas lalo siyang naengganyo. May misteryo sa likod ng ngiti ni Charlie at mayon, unti-unti itong lumalabas. At sa simpleng kafe, nagsimula ang pagbubunyag ng isang lihim na maaaring magbago sa direksyon ng kanilang pagkakakilala. Tahimik si Rina habang iniinom ang natitirang kape. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga salitong binitiwan ni Charlie. Hindi na siya nakatiis. "Charlie?" sabi niya, bahagyang seryoso. "Ano ba talaga ang trabaho mo? Hindi kasi normal na may mga group chat na ganun ang pangalan eh. Parang may tinatago ka." Saglit na natahimik si Charlie, saka ngumiti ng tipid. Hindi pangkaraniwan. Mahirap ipaliwanag. Hindi ko pa kayang sabihing lahat, pero may mga bagay na hindi ko pwedeng ipaliwanag agad. Baka isipin mo lang na biro o kakang isip. Mas lalong nagising ang curiosity ni Rina. Hindi na ito basta kilig, may halong kaba at misteryo. Ang simpleng pagkakakilala sa supermarket ay biglang nagiging masalimuot, parang may mas malaking kwento sa likod ng lahat. At sa kafe na iyon, nagsimula ang unang pagdududa. Isang tanong na maaring magbago sa direksyon ng kanilang pagkakilala. Habang nag-uusap sila, tila nagpasya si Charlie na magbigay ng kuunting detalye. Hindi pa buong kwento, pero sapat para mag-iwan ng tanong. May mga gabi na kailangan kong magtrabaho sa mga lugar na hindi dapat puntahan ng ordinaryong tao. Mga gusali na sarado, mga pasilyong walang ilaw, at doon ko nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sabi niya, bahagyang nakatingin sa labas ng kafe. Napatingin si Rina, bahagyang kinalabutan. "Anong ibig mong sabihin? Para kang investigator?" Ngumiti si Charlie, ngunit hindi sumagot ng diretsyo. Sa halip, inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na keychain, isang simbolo na hindi pamilyar kay Rina. Hindi ito karaniwang disenyo. May ukit na tila sinaunang simbolo, parang mula sa ibang kultura o organisasyon. Hindi ko pa kayang ipaliwanag lahat, pero tandaan mo ito ha. Kapag nakita mo ulit ang simbolong ito, ibig sabihin, hindi aksidente ang pagkikita natin. At sa sandaling iyon, nagbago ang tono ng kanilang pagkakakilala. Mula sa kilig at banayad na tawanan, biglang pumasok ang misteryo. Isang konkretong pahiwatig na may mas malalim na kwento sa likod ng ngiti ni Charlie. Pagkatapos ipakita ni Charlie ang kakaibang keychain, hindi na napigilan ni Rina ang kanyang kuryosidad. Habang naglalakad sila palabas ng cafe, muling bumalik sa isip niya ang mga salitang binitiwan nito. "Charlie," sabi ni Rina, bahagyang seryoso. "Hindi ko alam kung biro lang ba ang lahat ng sinabi mo, pero gusto kong maintindihan. Ano ba talagang ibig sabihin ng simbolo na iyon?" Sandaling natahimik si Charlie, saka tumingin sa kanya. Kung sasabihin ko, baka isipin mong nagdedelusyon lang ako. Pero kung mananatili kang bukas, baka ikaw mismo ang makakita ng sagot. Napaisip si Rina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mas lalo pang mahulog sa misteryo. Ngunit sa halip na lumayo, mas lalo siyang naengganyo. Ang simpleng supermarket encounter ay nauwi sa isang kwento na tila may mas malaking puwersa sa likod. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malalim na pag-uusisa. Isang hakbang patungo sa mas malaking katotohanan na naghihintay sa kanila. Pag-uwi ni Rina, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang kakaibang keychain na ipinakita ni Charlie. Ang mga ukit na simbolo ay tila may kahulugan na hindi niya mawari. Pagbukas niya ng laptop, agad siyang nag-search tungkol sa disenyo. Ngunit sa halip na makahanap ng malinaw na sagot, puro mga obscure na artikulo ang lumabas. Mga lumang kwento tungkol sa sinaunang grupo, mga simbolo ng proteksyon, at mga alamat na hindi tiyakong totoo. Habang binabasa niya ang isa sa mga artikulo, napansin niya ang parehong simbolo na nasa keychain ni Charlie. Ang nakasulat, ginagamit ng mga tagapagbantay sa mga lugar na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Kinilabutan si Rina. Hindi na ito basta curiosity, parang may pinto siyang binuksan na hindi na niya kayang isara. At sa gabing iyon, nagsimula ang kanyang sariling paghahanap. Hindi na siya basta nakikinig kay Charlie.
Siya mismo ay naglalakbay patungo sa misteryo. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Rina ang sarili. Bumalik siya sa cafe kung saan sila nagkita ni Charlie. Dala ang ilang printout ng mga artikulong nabasa niya kagabi. Charlie, panimula niya. Sabay abot ng papel, tingnan mo ito. Pareho ang simbolo sa keychain mo at sa mga lumang kwento tungkol sa mga tagapagbantay. Hindi ba't itong sinasabi mong hindi pangkaraniwan? Saglit na tumahimik si Charlie, saka na ngumiti ng tipid. Hindi ko inaasahan na magre-research ka agad. Pero tama ka. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Ang simbolo ay tanda ng isang grupo na matagal nang nagbabantay sa mga lugar na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Napatingin si Rina. Bahagyang kinilabutan. Ibig sabihin, totoo ang lahat ng sinabi mo? Sumang-ayon si Charlie. At ngayon, ikaw na mismo ang nakahanap ng clue. Hindi ko na kayang itago pa. Sa sandaling iyon, mas lalong lumalim ang misteryo. Hindi na ito basta kilig o curiosity. Nagsisimula ng mabuksan ang pinto patungo sa mas malaking revelasyon. Sa muling pagkikita nila, dala ni Rina ang bigat ng kanyang natuklasan. Hindi na siya basta curious. Ramdam niya na may mas malaking puwersa sa likod ng lahat. Charlie, panimula niya, hindi ko na kayang itago. Nabasa ko kagabi tungkol sa mga tagapagbantay. At kung totoo ang lahat ng iyon, ibig sabihin ba, isa ka sa kanila? Saglit na natahimik si Charlie, saka tumingin ng diretso sa kanya. Hindi ko inaasahan na aabot tayo rito ng ganito kabilis. Pero Rina, isa ako sa mga taong nagbabantay sa mga lugar na hindi nakikita ng iba. At ang pagkikita natin, hindi aksidente. Napasinghap si Rina. Ang kilig na naramdaman niya noong una ay ngayon ay nahahalo sa kaba at hiwaga. Ngunit sa halip na lulayo, mas lalo siyang nahulog sa misteryo. Kung ganon, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Ano ang papel ko rito? Ngumiti si Charlie, ngunit may bahid ng seryoso. Hindi ko pa alam, pero sigurado akong hindi ka basta-basta nakasama sa kwento ko. May dahilan kung bakit ikaw ang nakakita ng simbolo. At sa sandaling iyon, mas lalong lumapit ang katotohanan. Hindi na ito basta kilig. Nagsisimula ng mabuksan ng pinto patungo sa climax ng kanilang kwento. Sa gabing iyon, muling nagtagpo si Rina at Charlie sa parehong cafe. Ngunit ngayong pagkakataon, wala nang biro o banayad na kilig. Seryoso ang mukha ni Charlie, tila handa ng ibunyag ang matagal niyang tinatago. Rina, hindi ko na kayang itago pa. Ang simbolo sa keychain, hindi lang basta tanda. Isa itong marka ng mga tagapagbantay. Isang grupo na matagal nang nagbabantay sa mga hangganan ng mundo, sa mga lugar na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Napasinghap si Rina. Hawak ang tasa ng kape. Tagapagbantay? Ibig sabihin, hindi ka lang basta ordinaryong tao? Sumamaayon si Charlie. Oo, at higit pa roon, ang pagkikita natin ay hindi aksidente. Ikaw ang nakakita ng simbolo. Ikaw ang nakaramdam ng koneksyon. At ayon sa mga tanda, ikaw ay bahagi ng kwento, kahit hindi mo pa alam kung paano. Nanginginig ang boses ni Rina. Bakit ako? Ano ang papel ko rito? Ngumiti si Charlie, ngunit may bahid ng misteryo. Hindi ko pa alam ang lahat pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na ito basta kilig o pagkakakilala. Nasa gitna ka na ng isang mas malaking mundo, Rina. At simula ngayon, hindi ka na makakabalik sa dati. At sa sandaling iyon, dumating ang climax ng kanilang kwento. Ang revelasyon na magbabago sa lahat ng alam ni Rina tungkol sa kanyang simpleng buhay. Sa huling gabi ng kanilang pagkikita, magkasama sina Rina at Charlie sa parehong kafe kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayong pagkakataon, wala nang pagtatago. Lahat ng revelasyon ay nailabas na. Hindi ko alam kung handa ka sa mundong ito, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko na kayang mawala ka. Sabi ni Charlie seryoso ngunit may lambing. Napangiti si Rina, hawak ang tasa ng kape. Hindi ko rin alam kung handa ako,
Pero kahit may misteryo, kahit may kaba, gusto kong malaman ang lahat. At gusto kong makasama ka sa kwento mo. Sa sandaling iyon, tila naghalo ang kilig at hiwaga. Ang simpleng pagkakabangga sa supermarket ay nauwi sa isang kwento ng koneksyon, revelasyon at bagong simula. Hindi man malinaw ang lahat ng sagot, malinaw na may dahilan kung bakit nagtagpo ang kanilang mga landas. At sa huling higop ng kape, nagsara ang unang kabanata ng kanilang kwento, isang pagtatapos na may halong kilig at misteryo, ngunit may pahiwatig ng mas malaking hinaharap na naghihintay. Ang pagmulat. Nagising si Rina sa kanyang kama, pawis na pawis at hingal na hingal. Sa tabi ng unan, nakapatong ang kanyang cellphone. Walang kakaibang notification, walang misteryosong grupo. Lahat ng nangyari kay Charlie, ang cafe, ang keychain, panaginip lang pala. Napaupo siya, hawak ang noo. Grabe, parang totoo lahat. Ang supermarket, ang pagtakabangga, pati ang simbolo. Ngunit sa kanyang paglabas ng bahay, nagulat siya. Sa kanto, nakita niya si Charlie. Hindi bilang tagapagbantay, kundi simpleng lalaki na bumibili ng pandesal. Nagkatinginan sila at ngumiti si Charlie. Uy, ikaw pala. Ikaw yung nakabangga ko sa supermarket kahapon, di ba? Natigilan si Rina. Hindi na ito panaginip, totoong buhay na. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang kilig at tanong. Kung panaginip lang ang lahat, bakit parang nagsisimula ulit ang parehong kwento? Kinabukasan, nagising si Rina na parang may mabigat na iniwan ng kanyang panaginip. Habang naglalakad siya papunta sa trabaho, paulit-ulit niyang iniisip ang mga eksena. Ang cafe, ang keychain, ang revelasyon ni Charlie. Panaginip lang pala, pero bakit parang totoo? Sa jeepney, napatingin siya sa labas. Doon, sa isang maliit na tindahan ng mga gamit, nakita niya ang isang keychain na halos kapareho ng nasa panaginip niya. Napahinto siya, bumaba agad, at binili iyon. Habang hawak niya ang keychain, kinilabutan siya. Hindi ito aksidente. Paano ko nakita ito sa panaginip bago pa sa realidad? Pagdating sa opisina, nagulat siya nang makita si Charlie, isang bagong empleyado na ipinakilala bilang IT staff. Hindi ito ang misteryosong tagapagbantay ng kanyang panaginip, kundi isang ordinaryong tao. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kakaibang koneksyon. Uy, ikaw pala yung nakabangga ko sa supermarket kahapon. Small world, ano? Sabi ni Charlie. Napangiti si Rina, ngunit sa loob-loob niya, may halong kaba. Kung panaginip lang ang lahat, bakit parang nagsisimula ulit ang parehong kwento pero sa totoong buhay na? At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na kabanata ng kanilang pagkakakilala. Hindi na panaginip, kundi realidad na may halong kilig at misteryo. Sa mga sumunod na araw, naging normal ang takbo ng opisina para kay Rina. Ngunit sa bawat pagkakataon na nakikita niya si Charlie, bumabalik sa isip niya ang panaginip. Ang bawat kilos nito, ang paraan ng pagtawa, ang paghawak sa keychain, ang mga simpleng biro, parang eksaktong eksena na nakita niya sa kanyang panaginip. Isang hapon, habang nagkakape sila sa pantry, hindi na nakatiis si Rina. Charlie, panimula niya. May tanong ako. Naniniwala ka ba sa destiny? Napangiti si Charlie, bahagyang nagulat. Destiny? Siguro, may mga bagay na parang hindi aksidente. Katulad ng nito, nakabangga kita sa supermarket, tapos ngayon, magkasama pa tayo sa trabaho. Parang scripted, di ba? Napatingin si Rina, bahagyang kinilabutan. Scripted, katulad ng panaginip. Pag-uwi niya, muling binuksan ni Rina ang keychain na binili niya sa tindahan. Pinagmasdan niya ang ukit at sa kanyang isip, bumalik ang mga salitang narinig niya sa panaginip. Kapag nakita mo ulit ang simbolong ito, hindi aksidente ang pagkikita natin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Totoo bang panaginip lang ang lahat o gabay iyon patungo sa realidad? At sa gabing iyon, nagsimula ang pagdududa ni Rina.
Hindi na lang basta kilig, kundi tanong kung ang lahat ng ito ay simpleng coincidence o bahagi ng mas malalim na kapalaran. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging kakaiba ang pakiramdam ni Rina. Hindi na lang basta coincidence ang mga nangyayari. Tila may mga pahiwatig na lumalabas sa realidad na eksaktong nakita niya sa panaginip. Isang hapon, habang pauwi mula sa opisina, napadaan siya sa isang lumang bookstore. Sa display, may nakalagay na journal na may ukit na simbolo. Napahinto siya. Kinilabutan. Ito ang journal na hawak ni Charlie sa panaginip ko. Hindi niya napigilan ng sarili. Binili niya ang journal at binuklat ang mga pahina. Sa loob, may mga lumang tala tungkol sa proteksyon at pagbabantay. Hindi ito eksaktong kapareho ng panaginip, ngulit sapat para magbigay ng kilabot. Kinabukasan, dinala niya ito sa opisina at ipinakita kay Charlie. "Tingnan mo," sabi niya. "Nakita ko ito kagabi. Hindi ba't parang kapareho ng keychain mo?" Nagulat si Charlie. Hawak ang journal. Grabe! Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Pero oo, parang konektado. Napatingin si Rina, bahagyang nanginginig. Kung panaginip lang ang lahat, bakit parang lumalabas ang mga detalye sa totoong buhay? At sa sandaling iyon, nagsimula ang unang konkretong ebidensya na ang kanyang panaginip ay hindi basta imahinasyon, kundi gabay patungo sa realidad. Lalong naging mabigat ang isip ni Rina. Hindi na lang basta coincidence ang mga nakikita niya. Tila bawat detalye ng kanyang panaginip ay unti-unting lumalabas sa realidad. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kwarto, muling binuksan ni Rina ang journal na nabili niya sa bookstore. Pinagmasdan niya ang mga pahina at sa kanyang alaala, bumalik ang eksaktong eksena sa panaginip. Si Charlie, hawak ang parehong journal, nagsasabing, Dito mo makikita ang dahilan kung bakit tayo nagtagpo. napahawak siya sa keychain na binili niya. Kung panaginip lang ang lahat, bakit parang nagiging gabay ito sa totoong buhay? Kinabukasan, nagpa siya siyang kausapin si Charlie ng mas seryoso. Sa pantry, habang nagkakape, tinanong niya ito. "Charlie, naniniwala ka ba na may mga panaginip na hindi lang basta imahinasyon, kundi pahiwatig ng mangyayari?" Nagulat si Charlie, ngulit ngumiti. Hindi ko pa nararanasan yan. Pero kung totoo, baka may dahilan kung bakit ikaw ang nakakita ng mga simbolo. Baka may papel ka talaga sa kwento ko. Kahit sa totoong buhay. Napatingin si Rina, bahagyang kinilabutan. Hindi niya alam kung biro lang iyon o may mas malalim na kahulugan. Ngunit sa kanyang puso, malinaw na ang panaginip ay hindi basta alaala. Isa itong gabay na nagtutulak sa kanya patungo sa realidad. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malaking tanong. Dapat ba niyang sundan ang mga pahiwatig niyang panaginip bilang gabay sa kanyang buhay? O iwanan ito bilang ilusyon? Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang nagiging komportable si Rina sa presensya ni Charlie sa opisina. Madalas silang sabay mag-break, sabay umuwi, at minsan ay nagkakape pa nga pagkatapos ng trabaho. Para bang natural na silang magkasama. Ngunit isang gabi, habang naglalakad sila pauwi, may nangyaring hindi na pwedeng tawaging coincidence. Sa kanto ng kanilang dinadaanan, may isang matandang tindero ng mga lumang gamit. Sa mesa nito, nakapatong ang isang keychain na eksaktong kapareho ng nasa panaginip ni Rina. Parehong disenyo, parehong ukit. Napahinto si Rina. Nanlamig ang mga kamay. Ito mismo ang nakita ko sa panaginip. Hindi lang kahawig, kundi eksaktong iyon. Napansin ni Charlie ang kanyang pagkakatitig. Uy, parang interesado ka. Gusto mo bang bilhin? Hindi makapagsalita si Rina. Sa halip, binili niya agad ang keychain at mahigpit na hinawakan. Sa kanyang isip, bumalik ang mga salitang narinig niya sa panaginip. Kapag nakita mo ulit ang simbolong ito, hindi aksidente ang pagkikita natin. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali.
Binuksan niya ang journal at inilapat ang keychain sa isang pahina. Laking gulat niya nang tumugma ang disenyo sa isang lumang simbolo ng pagbabantay. Kinilabutan si Rina. Hindi na ito basta panaginip. May ebidensya na lumalabas sa totoong buhay. At sa gabing iyon, nagsimula ang mas malaking tanong. Kung panaginip lang ang lahat, bakit unti-unti itong nagiging totoo? Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin mapakali si Rina. Ang keychain na nabili niya, ang journal na natagpuan, at ang presensya ni Charlie, lahat ay tila naguugnay sa panaginip na akala niya'y kathang-isip lamang. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, biglang bumuhos ang ulan. Wala siyang payong, kaya tumakbo siya papasok sa isang waiting shed. Laking gulat niya nang makita si Charlie roon. Nakasilong din. Uy, ikaw pala. Sabi ni Charlie, nakangiti habang hawak ang kanyang bag. Parang lagi tayong nagkakasalubong sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Napangiti si Rina, ngunit sa loob-loob niya, may halong kaba. Ganito rin ang eksena sa panaginip. Ulan, waiting shed, at si Charlie. Habang nag-uusap sila, napansin ni Rina ang keychain na nakasabit sa bag ni Charlie. Hindi ito eksaktong kapareho ng nasa panaginip, ngunit may parehong ugit na simbolo. Hindi niya napigilan ng sarili. Charlie, saan mo nakuha yung keychain? Saglit na natahimik si Charlie. Regalo lang ng kaibigan. Pero sabi nila, simbolo raw ng proteksyon. Bakit? Napatingin si Rina. Bahagyang kinilabutan. Proteksyon, katulad ng sinabi sa panaginip. At sa sandaling iyon, lalong lumapit ang linya sa pagitan ng panaginip at realidad. Hindi na ito basta coincidence. Tila may mas malalim na dahilan kung bakit paulit-ulit na lumalabas ang parehong mga pahiwatig. Hindi mapakali si Rina matapos ang gabing iyon. Sa bawat pagkakataon na nakikita niya si Charlie, bumabalik sa isip niya ang eksena sa panaginip. Parang sinusundan ng realidad ang script na minsan na niyang napanaginipan. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa opisina, napansin niya ang isang eksena na eksaktong kapareho ng nasa panaginip. Isang batang babae na naglalako ng sampagita sa kanto. Sa panaginip, ito ang sandaling sinabi ni Charlie na hindi aksidente ang pagkikita natin. Napahinto si Rina, hawak ang keychain sa kanyang bag. Kung panaginip lang ang lahat, bakit parang sinusundan ng mundo ang bawat detalye? Pagdating sa opisina, nagpasya siyang kausapin si Charlie ng mas direkta. Charlie, panimula niya, may sasabihin ako. Parang lahat ng nangyayari sa atin, nakita ko na sa panaginip. Yung supermarket, yung waiting shed, pati yung keychain. Hindi ko alam kung coincidence lang o destiny. Nagulat si Charlie, ngunit hindi siya natawa. Sa halip, seryoso ang kanyang tingin. Kung ganon, baka hindi lang basta panaginip yan. Baka gabay. At kung totoo, baka may dahilan kung bakit ikaw lang nakakita ng mga simbolo. Napatingin si Rina, bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sundan ng script ng panaginip bilang gabay sa kanyang buhay o iwanan ito bilang ilusyon. Ngunit sa kanyang puso, malinaw na, hindi na siya makakatakas sa koneksyon ng panaginip at realidad. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malaking tanong, kung ang panaginip ay gabay, hanggang saan siya dapat sumunod? Pagkalipas ng ilang araw, mas lalong naging mabigat ang isip ni Rina. Hindi na lang basta coincidence ang mga nangyayari. Tila bawat detalye ng kanyang panaginip ay unti-unting lumalabas sa realidad. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, napadaan siya sa isang lumang tindahan ng mga gamit. Sa loob, may nakadisplay na lumang larawan ng isang cafe. Napahinto siya nang lamig ang mga kamay. Ito mismo ang cafe sa panaginip ko. Hindi niya napigilan ng sarili. Binili niya ang larawan at dinala sa bahay. Pagdating niya, inilapat niya ito sa journal na hawak niya. Laking gulat niya nang tumugma ang disenyo ng cafe sa isang pahina ng journal. May parehong simbolo sa pinto. Kinabukasan, ipinakita niya ito kay Charlie. "Tingnan mo," sabi niya,
Hindi ba't ito ang cafe kung saan tayo madalas nagkakape? Nagulat si Charlie, hawak ang larawan. Oo, pero bakit may simbolo? At bakit parang eksaktong kapareho ng keychain ko? Napatingin si Rina, bahagyang nanginginig. Kung panaginip lang ang lahat, bakit lumalabas ang mga detalye sa totoong buhay? Hindi na ito aksidente. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malaking revelasyon. Ang panaginip ay hindi lang alaala, kundi tila nagbabadya ng mga susunod na pangyayari. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mabigat ang isip ni Rina. Hindi na lang basta coincidence ang mga nakikita niya. Tila bawat detalye ng kanyang panaginip ay unti-unting nagiging totoo. Ngunit ngayong pagkakataon, may isang eksena na hindi niya inaasahan. Isang babala. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, biglang bumuhos ang ulan. Napilitan siyang sumilong sa isang cafe na hindi niya pa napapasok. Pagpasok niya, nanlamig ang kanyang katawan. Ito ang eksaktong cafe sa panaginip, mula sa disenyo niyang pinto hanggang sa simbolo sa dingding. Umupo siya sa isang mesa, hawak ang keychain sa kanyang bag. Sa kanyang alaala, bumalik ang eksena sa panaginip. Kapag nakita mo ang simbolong ito, may paparating na panganib. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Charlie. Charlie, sabi niya, nanginginig ang boses. Nakita ko ulit ang cafe sa panaginip. At sa panaginip, may babala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero pakihamdam ko may mangyayari. Nagulat si Charlie, ngunit hindi siya natawa. Sa halip, seryoso ang kanyang tingin. Kung totoo ang panaginip mo, baka hindi lang ito gabay. Baka babala nga. At kung ganon, kailangan nating mag-iingat. Napatingin si Rina, hawak ang keychain. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sundan ang script ng panaginip bilang gabay o iwasan ito bilang babala. Ngulit sa kanyang puso, malinaw na. Ang panaginip ay hindi na lang alaala. Isa itong paalala na may paparating na tabasubok. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malaking tanong. Kung ang panaginip ay babala, handa ba siyang harapin ang realidad na dala nito? Pagkalipas ng ilang araw, mula nang makita ni Rina ang kape na eksaktong nasa kanyang panaginip, nagsimula na siyang makaramdam ng kakaibang tensyon. Hindi na lang basta kilig o misteryo ang bumabalot sa kanya. Tila may paparating na panganib na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang pauwi mula sa opisina, napansin niya ang isang lalaki na nakatayo sa kanto. Hindi niya ito kilala. Ngunit hawak nito ang parehong journal na nabili niya sa bookstore. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Kinilabutan si Rina. Paano niya nakuha ang parehong journal? At bakit parang sinusundan niya ako? Pagdating sa bahay, ikinuwento niya ito kay Charlie. Charlie, may nakita akong lalaki kanina. Hawak niya ang parehong journal na meron ako. Hindi ko alam kung aksidente lang pero pakiramdam ko, may koneksyon ito sa panaginip. Seryoso ang mukha ni Charlie. Kung totoo ang panaginip mo, baka ito na ang babala. Baka may taong nakakaalam ng simbolo at hindi natin alam kung kaibigan o kalaban. Napatingin si Rina sa keychain na hawak niya. Sa kanyang alaala, bumalik ang eksena sa panaginip. At sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya, hindi na ito basta coincidence. Ang panaginip ay nagsisimula ng magbadya ng mga pangyayari sa totoong buhay. Kinabukasan, habang papasok sa opisina, muling nakita ni Rina ang lalaking may hawak na journal. Nakatayo ito sa labas ng building, tila naghihintay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti ito ng bahagya. Isang ngiting hindi niya mawari kung mabait o mapanganib. Sa loob ng opisina, agad niyang ikinuwento kay Charlie. Charlie! Siya ulit. Yung lalaking may journal. Nandito na naman sa labas. Parang sinusundan ako. Nagseryoso si Charlie. Iniwan ang ginagawa at tumingin sa kanya. Kung totoo ang panaginip mo, baka ito na ang babala. Hindi natin alam kung sino siya, pero malinaw na may koneksyon sa mga simbolong yan. Kinagabihan, habang pauwi,
Muling sumulpot ang lalaki. Ngunit ngayong pagkakataon, lumapit ito kay Rina. Miss, ang hawak mong journal, hindi yan basta alaala. Isa yang tala ng mga nakaraan. At kung nakita mo na ang mga simbolo, ibig sabihin, bahagi ka na ng kwento. Nanlamig si Rina. Hawak ang keychain sa kanyang bag. Bahagi ng kwento. Katulad ng sinabi sa panaginip. Bago pa siya makapagsalita, tumalikod ang lalaki at nawala sa dilim ng kalsada. Naiwan si Rina, naninginig, hindi alam kung dapat ba siyang matakot o sundan ang mga pahiwatig. At sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya, hindi na lang basta panaginip ang lahat. Ang realidad ay nagsisimula ng magbukas ng mas malaking misteryo. Muling nagtagpo si Rina at ang misteryosong lalaki sa labas ng kape. Hindi na ito basta pagdaan lang. Ngayon, lumapit siya ng direkta. Hawak pa rin ang journal na kapareho ng kay Rina. Hindi kita nilalapitan para takutin. Mababa ang boses, pero malinaw. Ako si Mateo, isa akong mananaliksik ng mga lumang simbolo. Ang hawak mong journal, hindi aksidente na napunta sa iyo. Isa itong tala ng mga taong minsang naging bahagi ng isang samahan. Nang lamig si Rina, hawak ang keychain sa kanyang bag. Kung nakita mo na ang mga simbolo sa panaginip, ibig sabihin may koneksyon ka sa nakaraan. Hindi ko alam kung paano pero malinaw na ikaw ay bahagi ng kwento. At si Charlie, hindi rin siya aksidente. Napatingin si Rina kay Charlie, na tahimik lang na nakikinig. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Kung totoo ang sinasabi mo, Mateo, bakit ngayon lang lumalabas ang lahat ng ito? Ngumiti si Mateo, bahagyang malungkot. Dahil ngayon lang muling gumising ang mga simbolo. At kung hindi kayo mag-iingat, baka ang panaginip ay maging babala ng kapahamakan. Sa sandaling iyon, lalong lumalim ang misteryo. Hindi na lang basta panaginip ang lahat. May mga taong konektado sa realidad. At si Rina ay malinaw na bahagi ng mas malaking kwento. Matapos ang pagpapakilala ni Mateo, mas lalong lumalim ang misteryo. Hindi na lang basta panaginip ang lahat. Tila may mas malaking kwento na bumabalot kay Rina at Charlie. Isang gabi, muling nagtagpo sila sa cafe. Dinala ni Mateo ang kanyang journal at inilapat ito sa journal ni Rina. Laking gulat nila nang tumugma ang mga pahina. Parehong simbolo, parehong tala, ngunit magkaibang sulat kamay. Rina, ang journal na hawak mo ay tala ng mga nakaraan. Ngumit ang hawak ko, tala ng mga darating. At sa parehong journal, lumilitaw ang pangalan mo. Nanlamig si Rina, hawak ang keychain sa kanyang bag. Paano posible? Panaginip lang dapat ang lahat. Pero bakit nakasulat ang pangalan ko? Nagpatuloy si Mateo. Hindi ko alam kung paano ka naging bahagi ng kwento, pero malinaw na ikaw ang susi. Ang mga simbolo ay gumising dahil sa iyo. At si Charlie, hindi siya aksidente. Siya ang magiging gabay mo. Napatingin si Rina kay Charlie, na tahimik lang na nakikinig. Seryoso ang kanyang muka, ngunit may halong pag-aalala. Kung totoo ang sinasabi mo, Mateo, anong mangyayari sa amin? Ngumiti si Mateo, bahagyang malungkot. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero malinaw na ang panaginip ay hindi lang alaala. Isa itong paalala na may paparating na pagsubok. At kung hindi kayo mag-iingat, baka ang realidad ay maging mas mabigat kaysa sa panaginip. Sa sandaling iyon, lalong lumalim ang misteryo. Hindi na lang basta panaginip ang lahat. Si Rina ay malinaw na bahagi ng mas malaking kwento at ang kanyang papel ay nagsisimula ng lumabas sa realidad. Pagkalipas ng ilang araw mula sa revelasyon ni Mateo, nagsimula nang lumabas ang unang konkretong pagsubok. Hindi na lang basta mga simbolo o journal ang bumabalot kay Rina. Ngayon,
may nangyayaring kakaiba sa kanyang paligid. Isang gabi, habang pauwi mula sa opisina, biglang namatay ang ilaw sa buong kalsada. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng kanyang mga hakbang ang naririnig. Nang hawakan niya ang keychain sa kanyang bag, napansin niyang umiinit ito, tila may babala. Sa di kalayuan, may anino ng isang tao na nakatayo. Hindi niya makita ang mukha, ngulit hawak nito ang parehong journal na nakita niya kay Mateo. Nang lumapit ito, narinig niya ang mababang boses. Kung bahagi ka ng kwento, kailangan mong pumili. Susundan mo ba ang panaginip o lalaban ka sa realidad? Nanlamig si Rina, ngunit bago pa siya makasagot, sumulpot si Charlie mula sa dilim, hawak ang payong. Rina, tara na. Huwag kang magtagal dito. Hinila siya palayo at sa sandaling iyon, nawala ang misteryosong anino. Pagdating nila sa cafe, muling lumapit si Mateo. Ito na ang sinasabi ko. Ang panaginip ay hindi lang gabay, kundi babala. At ngayon, nagsimula na ang unang pagsubok. Kung hindi kayo mag-iingat, baka mas malalim pa ang kapahamakan. Napatingin ngan si Rina kay Charlie. Hawak ang keychain na patuloy pa ring mainit. Sa kanyang puso, malinaw nang ang panaginip ay nagsisimula ng magbukas ng mga pagsubok sa realidad at hindi na siya makakatakas. Pagkalipas ng ilang araw mula sa unang pagsubok, nagsimula nang lumabas ang mas matinding hamon para kay Rina at Charlie. Hindi na lang basta mga simbolo o journal ang bumabalot sa kanila. Mayon, may aktwal na pangyayaring nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Isang gabi, habang pauwi sila mula sa opisina, biglang huminto ang jeepney na kanilang sinasakyan. Nagkaroon ng aberya, kaya napilitan silang bumaba sa isang madilim na kalsada. Doon, muling sumulpot ang misteryosong anino. Ngayon, mas malinaw na ang presensya nito. Rina, Bulong ng lalaki, hawak ang parehong journal. Rina, ang panaginip mo ay hindi katang-isip. Isa itong babala. At ngayong gabi, magsisimula ang pagsubok na magtatakda kung handa ka na ba. Nanlamig si Rina. Hawak ang keychain na muling umiinit sa kanyang palad. Ito na. Ito ang eksena sa panaginip. Ang babala ay nagsisimula na. Hinila siya ni Charlie palayo, ngulit bago sila makalayo, narinig nila ang mababang boses ng lalaki. Kung hindi mo susundan ang mga simbolo, mawawala ang gabay. At kapag nawala ang gabay, kapahamakan ang kapalit. Pagdating nila sa cafe, muling lumapit si Mateo. Ito na ang sinasabi ko. Ang panaginip ay hindi lang alaala, kundi paalala ng mga pagsubok na paparating. At ngayong gabi, nagsimula na ang mas matinding hamon. Kung hindi kayo mag-iingat, baka mas malalim pa ang kapahamakan. Napatingin si Rina kay Charlie. Hawak ang keychain na patuloy pa ring mainit. Sa kanyang puso, malinaw na. Ang panaginip ay nagsisimula ng magbukas ng mga pagsubok sa realidad at hindi na siya makakatakas. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagtagpo sina Rina, Charlie at Mateo sa cafe. Ngayon, mas seryoso na ang usapan. Hindi na lang basta mga simbolo o journal, kundi ang mismong papel ni Rina sa mas malaking kwento. Binuksan ni Mateo ang kanyang journal at ipinakita ang isang pahina na may nakasulat na pangalan ni Rina. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang susi. Ang mga simbolo ay gumising dahil sa iyo. Ang panaginip mo ay hindi aksidente. Isa itong paalala ng papel na kailangan mong gampanan. Nanlamig si Rina, hawak ang keychain na muling umiinit sa kanyang palad. Ako? Ang susi? Pero bakit ako? Wala naman akong alam sa mga simbolo. Nagpatuloy si Mateo. Hindi ko alam ang buong detalye pero malinaw na ikaw ang magtatakda kung magpapatuloy ang kwento o matatapos ito. At si Charlie? Siya ang gabay mo. Hindi siya aksidente, kundi bahagi ng script na matagal nang nakasulat. Napatingin si Rina kay Charlie na seryoso ang mukha, ngunit may halong pag-aalala. Kung totoo ang lahat ng ito, kailangan nating maghanda. Dahil kung ang panaginip ay babala, baka mas malalim pa ang pagsubok na paparating.
At sa sandaling iyon, malinaw na sa kanila. Hindi na lang basta panaginip ang lahat. Si Rina ay bahagi ng mas malaking kwento at ang kanyang papel ay nagsisimula ng lumabas sa realidad. Muling nagtagpo si Rina, Charlie at Mateo sa cafe. Ngayon, mas malinaw na ang direksyon ng usapan. Hindi na lang basta mga simbolo o journal, kundi ang kapalit ng papel na ginagampanan ni Rina. Binuksan ni Mateo ang kanyang journal at ipinakitang isang pahina na may nakasulat na simbolo ng 2 krus na magkadikit. Ito ay tanda ng kapalit. Kapag lumitaw ito sa panaginip, ibig sabihin may darating na pagsubok na hindi mo maiiwasan. At ang kapalit ay hindi basta bagay, kundi tao. Nanlamig si Rina. Hawak ang keychain na muling umiinit sa kanyang palad. Tao? Ibig sabihin, may mawawala? O may kailangang isakripisyo? Nagpatuloy si Mateo. Hindi ko alam ang eksaktong detalye, pero malinaw na ang papel mo ay hindi lang susi, kundi tagapagpasya. Ikaw ang magtatakda kung sino ang maliligtas at sino ang mawawala. Napatingi si Rina kay Charlie na seryoso ang mukha, ngulit may halong pag-aalala. Kung totoo ang lahat ng ito, kailangan nating maghanda. Dahil kung ang panaginip ay babala, baka mas mabigat pa ang kapalit na darating. At sa sandaling iyon, malinaw na sa kanila, hindi na lang basta panaginip ang lahat. Ang realidad ay nagsisimula ng magbukas ng clue tungkol sa kapalit ng papel ni Rina. At ang susunod ng pagsubok ay mas mabigat kaysa sa nauna. Mula nang ipakita ni Mateo ang simbolo ng 2 krus, hindi na mapakali si Rina. Sa bawat panaginip, paulit-ulit na lumilitaw ang parehong tanda. Ngunit ngayong gabi, mas malinaw na ang senyales. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang eksena. Si Charlie nakatayo sa harap ng cafe, hawak ang keychain na umiilaw. Sa likod niya, may anino ng isang tao na unti-unting naglalaho. Narinig niya ang boses. Ang kapalit ay darating. Isa ang mawawala, isa ang mananatili. Pagkagising niya, nanlamig ang kanyang katawan. Hindi na ito basta babala. Tila malinaw na ang kapalit ay may kinalaman kay Charlie. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Mateo. Mateo, sa panaginip, si Charlie ang nasa harap ng cafe at may boses na nagsabing, isa ang mawawala. Nagseryoso si Mateo. Kung totoong panaginip, baka si Charlie ang kapalit. Ngunit tandaan mo, Rina, ikaw ang susi. Ikaw ang magtatakda kung sino ang mawawala at sino ang mananatili. Napatingin si Rina kay Charlie na tahimik lang na nakikinig. Sa kanyang puso, malinaw na ang panaginip ay hindi lang gabay, kundi babala ng kapalit na paparating. At ngayon, nagsisimula ng lumabas ang senyales kung sino ang maaaring mawala sa kwento. Dumating ang gabi ng pinakahihintay na eksena. Ang huling bahagi ng panaginip na paulit-ulit na bumabalik kay Rina. Sa kanyang panaginip, malinaw ang babala. Isa ang mawawala, isa ang mananatili. Ikaw ang susi. Sa realidad, naganap ang parehong sitwasyon. Nasa harap sila ng cafe, kasama si Charlie at Mateo, nang muling lumitaw ang misteryosong anino. Hawak nito ang parehong journal, at sa mababang boses ay nagsabi, Ngayon, kailangan mong pumili. Susundan mo ba ang script ng panaginip o lalaban ka sa realidad? Nanlamig si Rina. Hawak ang keychain na nagliliwanag sa kanyang palad. Napatingin siya kay Charlie na nakatingin din sa kanya, puno ng tiwala at takot. Sa kanyang puso, malinaw na hindi na siya makakatakas. Kung ako ang susi, bulong ni Rina, ako ang magtatakda. At ang pipiliin ko ay ang realidad. Sa sandaling iyon, kumislap ang keychain at ang simbolo ng 2 krus ay naglaho. Ang anino ay unti-unting naglaho sa dilim at naiwan sila sa harap ng kafe, ligtas, ngunit may halong pangamba. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Rina na hindi pa tapos ang lahat. Ang panaginip ay nagbigay ng babala at ang kanyang pagpili
ay nagbukas ng bagong landas. Hindi na lang basta panaginip ang lahat. Isa itong kwento na patuloy na magbubukas sa realidad. Matapos ang lahat ng babala, simbolo at panaginip, dumating si Rina sa huling desisyon, ang pumili ng realidad kaysa sa script ng panaginip. Sa kanyang pagpili, naglaho ang anino, tumigil ang init ng keychain, at muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya ang dating Rina. Ang mga panaginip ay nagturo sa kanya ng isang bagay, na ang kapangyarihan ng pagpili ay nasa kanya, at ang realidad ay mas mabigat kaysa sa anumang alaala. Kasama si Charlie, nagpatuloy siya sa buhay, dala ang alaala ng mga simbolo at ang misteryo ng journal. Si Mateo, nanatiling bantay sa gilid, handang magpaliwanag kung sakaling muling gumising ang mga tanda. At sa huling pahina ng kanyang kwento, malinaw na ang panaginip ay nagsilbing babala, ngulit ang realidad ang kanyang pinili.